tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake gamit ang mga drone ang yumanig sa Kurdistan sa Iraq. Target ng pag-atake ang opisina ng punong ministro at ang tahanan ng kanilang hepe ng paniktik. Bagamat nagdulot ito ng matinding pangamba, opisyal ng kinumpirma ng Ahensya ng Seguridad ng Kurdistan Regional Government o KRG na walang nasawi o nasaktan sa insidente. Agad nitong nakuha ang atensyon ng buong mundo dahil sa banta ng mas malawak na labanan. Ayon sa Ahensya ng Seguridad ng Kurdistan Regional Government, ang mga drone ay pinakawalan umano mula sa teritoryo ng Iran. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung direktang tumama ang mga ito sa kanilang mga target. Sa ngayon, wala pa ring grupong umaako ng responsibilidad sa mapanganib na operasyong ito na muling nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Agad namang nagpahayag ng matinding pagkondena ang punong ministro ng Kurdistan na si Masroor Barzani. Sa kanyang pahayag sa platform na X, tinawag niya ang pag-atake na irresponsable at hindi katanggap-tanggap. Binigyang diin niya na isa itong mapanganib na eskalasyon at direktang banta sa seguridad at katatagan ng buong rehiyon. Nangyari ang pag-atake sa hilagang bahagi ng Iraq kung saan matatagpuan ang semi-autonomous na rehiyon ng Kurdistan. Ang pag-target sa mismong opisina ng punong ministro at sa tahanan ng hepe ng paniktik ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagpaplano. Ayon sa mga lokal na ulat, agad na hinigpitan ng seguridad sa paligid ng mga pangunahing gusali ng pamahalaan sa Erbil upang maiwasan ang anumang kasunod na pag-atake o sabotahe. Ibinunyag ni Punong Ministro Barzani na kasalukuyan ng nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Kurdistan Counter-Terrorism Unit hinggil sa insidente. Kinokolekta na ang mga labi ng mga drone upang masuri ang teknolohiyang ginamit at matukoy ang eksaktong pinagmulan ng mga ito. Mahalaga ang hakbang na ito upang makalikom ng matibay na ebidensyang maaaring magamit ng pamahalaan sa mga susunod nitong diplomatikong hakbang at protesta. Hindi rin nagpabaya ang federal na pamahalaan ng Iraq. Nagutos na ang punong ministro ng Iraq na si Ali Al-Zaidi ng pagbuo ng isang komite sa investigasyon upang matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng pag-ataking ito. Iniulat ng opisyal na ahensya ng balita ng Iraq na layunin ng komiteng ito na makipagtulungan sa mga autoridad ng Kurdistan upang matuklasan ang katotohanan at mapanatili ang soberanya ng bansa laban sa anumang panlabas na banta. Sa panig naman ng Iran, mariing itinanggi ng pamahalaan nito ang mga akusasyon. Sa isang tawag sa telepono kay Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein, binigyang diin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na wala umanong impormasyong nagpapatunay na ang pag-atake ay nagmula sa loob ng kanilang teritoryo. Iniulat ito ng semi-official na ahensiyang pambalita na tasnim ng Iran bilang tugon sa gitna ng dumaraming kritisismo. Bukod sa pagtanggi, kinondena rin ni Araghchi ang pag-atake sa kanyang X account. Nagbabala siya sa kanyang mga tinawag na Kurdish friends na maging mapagmatsyag laban sa mga tinatawag na false flag ploys o mga mapanlinlang na pakanang naglalayong maghasik ng alitan sa pagitan ng magkakapitbahay na bansa. Ipinaalala rin niya ang kasaysayan kung paano umano pinrotektahan ng Iran ang mga Kurd laban kay Saddam Hussein at sa grupong ISIS. Ang insidenteng ito ay may kaugnayan sa mahabang kasaysayan ng tensyon sa pagitan ng mga panig. Paulit-ulit na inaakusahan ng Iran at ng mga armadong grupong suportado nito ang rehiyon ng Kurdistan sa Iraq na kumukupkop at nagpoprotekta sa mga grupong Kurdish na oposisyon sa Iran. Para sa Tehran, itinuturing na malaking banta sa pambansang seguridad ang mga grupong ito, kaya't paminsan-mensan itong nagsasagawa ng mga operasyon sa mga lugar malapit sa hangganan. Sa kabila ng mga akusasyong ito mula sa Tehran, mariing itinatanggi ng mga otoridad ng Iraqi Kurdistan ang mga paratang. Paulit-ulit nilang ipinapahayag na hindi nila kailanman pinayagan at hindi nila papayagang gamitin ang kanilang teritoryo upang maglunsad ng banta o pag-atake laban sa mga karatig bansa, kabilang ang Iran. Binigyang diin nilang iginagalang nila ang internasyonal na batas at ang prinsipyo ng mabuting pakikipagkapitbahayan. Gayunpaman, ang hilagang bahagi ng Iraq ay patuloy na nagiging sentro ng nagbabangga ang interes ng iba't ibang puwersa. Ang presensya ng mga milisyang suportado ng Iran ay lalo pang nagpapakomplikado sa seguridad ng Kurdistan. Ang mga grupong ito ay may kakayahang magsagawa ng mga sopistikadong pag-atake gamit ang mga drone at rocket na madalas na nagdudulot ng kawalan ng katatagan sa politika at ekonomiya ng buong bansa. Hindi ito ang unang pagkakataong naging target ng mga drone ang rehiyon.
Noong Hulyo ng taong 2025, nyanig ang kordista ng 4 na araw na magkakasunod na pag-atake ng drone sa mga oil field nito. Itinuro ng mga opisyal ng seguridad ang mga milisyang suportado ng Iran bilang posibleng nasa likod ng mga pag-ataking iyon na nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng rehiyon. Ang mga pag-atake noong Hulyo ay nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng rehiyon dahil sa pinsala sa mga oil field na pilitang itigil ang halos kalahati ng kabuuang produksyon ng krudo ng Kurdistan. Ang pagkaantalang ito ay nagdulot ng milyon-milyong dolyar na pagkalugi at nagpakita kung gaano karupok ang seguridad ng mga pangunahing industriyang bumubuhay sa lokal na ekonomiya nito. Noong Abril naman ng taong 2024, isang katulad na pag-atake gamit ang drone ang naganap sa Khormor gas field na itinuturing na isa sa pinakamalaking pasilidad ng gas sa buong rehiyon ng Kurdistan. Ang trahedyang ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 4 na manggagawang Yemeni at pagkakasugat ng 2 pang iba na nagdulot ng matinding galit at pangamba sa mga dayuhang manggagawa roon. Ang pag-atake sa Khormor ay hindi lamang kumitil ng mga buhay kundi nagkaroon din ng malawak na epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Napilitang ang mga otoridad ng suspindihin ang supply ng gas sa mga lokal na planta ng kuryente. Dahil dito, dumanas ng malawakang pagkawala ng kuryente ang rehiyon na nagpapakitang ang mga ganitong pag-atake ay direktang nakaaapekto sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsira sa mahahalagang serbisyo. Ang patuloy na paggamit ng mga drone sa mga pag-atake sa gitnang silangan ay nagpapakita ng bagong mukha ng digmaan. Ang teknolohiyang ito ay maaaring mas mura, mas madaling makuha at mas mahirap matunton ng ilang tradisyonal na sistema ng radar. Dahil dito nagagawa ng mga armadong grupo na maglunsad ng mga operasyon nang hindi kinakailangang direktang makipaglaban na nagpapataas ng panganib para sa mga sibilyan at mga opisyal ng pamahalaan. Para sa pamahalaan ng Iraq sa Baghdad, ang mga pag-ataking ito ay isang malubhang hamon sa pambansang soberanya nito. Bagamat may otonomiya ang Kurdistan, tungkulin pa rin ng federal na pamahalaan ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ang kawalan ng kakayahang pigilan ang mga panlabas na pag-atake ay nagpapakita ng kahinaan sa depensa at naglalagay sa Iraq sa gitna ng mas malawak na geopolitical na hidwaan. Bukod dito, ipinapakita ng sitwasyon ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng Erbil, Baghdad at Tehran. Habang sinusubukan ng Erbil na mapanatili ang sarili nitong seguridad, kailangan din itong umasa sa suporta ng Baghdad na mayroon namang sariling diplomatikong interes at ugnayan sa Iran. Ang ganitong masalimuot na sitwasyon ay maaaring magpabagal sa pagtugon sa mga banta at magbigay ng mas maraming puwang sa mga armadong grupong nais magsagawa ng karagdagang pag-atake. Nanawagan naman ang iba't ibang bansa at mga internasyonal na organisasyon para sa deeskalasyon ng tensyon. Binigyang diin nila na ang anumang karagdagang kaguluhan sa Iraq ay maaaring magbunga ng mas malawak na kawalan ng katatagan sa buong gitnang silangan. Hinihimok ang lahat ng panig na gumamit ng diplomasya at dialogo upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa halip na gumamit ng dahas. Sa pagtatapos, ang pinakahuling pag-atake sa opisina ng punong ministro ng Kurdistan ay isang malinaw na babala na nananatiling marupok ang kapayapaan sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling alerto ang buong mundo sa magiging tugon ng Iraq at ng mga karatig bansa nito. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita rito sa ating programa. Isang malaking hakbang ngayon ang ginawa ng Estados Unidos upang palakasin ang kakayahan nitong militar. Nilagdaan ng pamahalaang Amerikano ang isang dambuhalang kontrata na nagkakahalaga ng 22.7 bilyong dolyar kasama ang kumpanyang Raytheon. Ang pondong ito ay gagamitin para sa mabilisang paggawa ng mga tanyag na Tomahawk cruise missile upang tugunan ang kakulangan sa kanilang supply. Ayon sa pahayag, binigyang diin niya na ang pagtiyak na may sapat na lakas at armas ang kanilang hukbong dagat at mga kaalyado ay nananatiling pangunahing prioridad upang pigilan ang anumang banta ng pagsalakay mula sa ibang bansa. Ang kasunduang ito ay magtatagal ng 7 taon sa ilalim ng pamamahala ng Raytheon. Layunin nitong itaas ang produksyon ng Tomahawk sa mahigit 1,000 piraso kada taon. Isang napakalaking lukso ito mula sa kasalukuyang kapasidad na mas mababa pa sa 200 piraso kada taon. Ipinapakita nito ang seryosong paghahanda ng Estados Unidos sa pagharap sa lumalalang tensyon sa iba't ibang dako ng daigdig. Para sa kaalaman ng marami, ang Tomahawk missile ay tinaguri ang mensahero ng digmaan dahil ito ang madalas na unang pinapakawalan ng Amerika sa mga labanan.
Ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 4 na milyong dolyar. Nilagyan ito ng sumasabog na dulo na may bigat na 450 kilo at may kakayahang tumama sa target sa layong 1,600 hanggang 2,500 kilometro. Ngunit bakit nga ba kailangan biglang palakihin ng husto ang produksyon ng mga armas na ito? Ang sagot ay matatagpuan sa mga ulat tungkol sa mabilis na pagkaubos ng imbakan ng Amerika dahil sa mga nagdaang tunggalian, partikular na sa gitnang silangan. Ang patuloy na tensyon at pakikipagbakbakan ay nagdulot ng malaking pagbawas sa kanilang sariling supply ng mga pangunahing missile na ginagamit sa pagtatanggol at pag-atake. Batay sa pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, nagpakawala ang Estados Unidos ng mahigit 1,000 Tomahawk missile sa loob lamang ng 6 na linggong pakikipagdigma laban sa Iran. Ito ay itinuturing na pinakamalaking paggamit ng naturang armas sa isang operasyon mula nang una itong ipasok sa serbisyo ng militar na nagdulot ng malaking hamon sa kanilang inventaryo. Dahil sa walang katulad na pagkonsumo ng mga missile na ito, nahaharap ang Pentagon sa malalim na problema sa supply. Ang biglaang pagbawas sa bilang ng mga aktibong armas ay nagdudulot ng hamon sa pagbabalanse sa pagitan ng pagtulong sa mga kaalyado at pagpapanatili ng sariling seguridad. Ang mabilisang paggawa ang isa sa pinakamahalagang solusyon upang mapunan ang puwang na ito sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa pagtataya ng mga eksperto mula sa CSIS, maaring umabot hanggang sa katapusan ng taong 2030 bago tuluyang maibalik ng Estados Unidos ang imbakan nito sa antas bago nagsimula ang digmaan. Ang mahabang panahon ito ay nagpapakita na ang paggawa ng mga sopistikadong kagamitang militar ay hindi madali at nangangailangan ng masusing pagpaplano at tuloy-tuloy na pondo. Samantala, 3 hindi nagpakilalang opisyal ang nagsabi sa Reuters na ang natitirang imbakan ng Tomahawk ng Amerika ay bumaba na sa halos 50% na lamang. Mas mababa ito kumpara sa naunang ulat ng media na nagsasabing nasa 70% pa ang supply. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pangamba sa ilang mambabatas tungkol sa kahandaan ng bansa sa bago at mas malalaking labanan. Ang RTX na siyang nangangasiwa sa Raytheon ay nagpahayag na naglaan na ito ng bilyon-bilyong dolyar upang palawakin ang mga pasilidad nito. Bagamat layunin nitong maabot ang 1,000 missile kada taon, inamin ng kumpanya na ang prosesong ito ay nangangailangan ng sapat na panahon at hindi magbubunga ng mabilis na resulta sa isang iglap lamang dahil sa komplikadong kadena ng supply sa industriya ng depensa. Sa kabila nito, ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay patuloy na nagsusulong ng mga pangmatagalang kontrata sa mga nangungunang kumpanya ng depensa. Ang estratehiyang ito ay naglalayong bigyan ng kapanatagan ang pribadong sektor upang mamumuna ng malalaking halaga sa mga bagong makinarya at teknolohiya na magtitiyak naman ng matatag at pangmatagalang supply ng armas para sa bansa sa hinaharap. Sa kabilang banda, minaliit ni Pangulong Trump ang mga alalahanin hinggil sa umano'y pagkaubos ng mga armas ng bansa dahil sa pakikipagbakbakan sa Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang bahaging nagamit na ay napakaliit lamang kumpara sa kabuuang lakas ng bansa. Iginiit niya na ang Amerika ay mayroon pang napakaraming makabagong armas na may katamtamang saklaw na handang gamitin anumang oras. Ang usaping ito ay nagbubukas ng malawak na diskusyon ukol sa estratehiyang militar ng Estados Unidos. Sa isang banda, kailangang panatilihin ng bansa ang pandaigdigang impluwensya nito at kakayahang rumisponde sa mga krisis. Sa kabilang banda naman, ang mabilis na pagkaubos ng mga high-tech na armas ay nagpapakita ng limitasyon ng kasalukuyang kapasidad ng industriya ng depensa sa ilalim ng matinding presyur. Para sa mga bansang nagmamasid tulad ng China, Rusya at Hilagang Korea, ang balitang ito ay nagbibigay ng pahiwatig ukol sa tunay na lakas at limitasyon ng militar ng Estados Unidos. Ang pagpapalakas ng produksyon ng Tomahawk ay isang malinaw na mensahe ng babala na hindi papayag ang Washington na manghina ang kakayahan nitong maglunsad ng malalakas at tumpak na pag-atake mula sa malalayong distansya. Dahil dito, ang papel ng mga pribadong kontratista ng depensa tulad ng Raytheon ay lalong nagiging mahalaga sa paghubog ng patakarang panlabas ng Amerika. Ang kanilang kakayahang mabilis na mag-adjust sa mga pangangailangan ng militar ay direktang nakaaapekto sa diplomatikong lakas ng bansa. Kung walang sapat na produksyon, ang mga banta ng parusa o pag-atake ay mawawalan ng pangil sa mata ng mga kalaban
Ang mga bagong bersyon ng Tomahawk na gagawin sa ilalim ng kontratang ito ay inaasahang magtataglay ng mas advanced na sistema ng nabigasyon at kakayahang umiwas sa mga modernong air defense system. Sa pamamagitan ng mga upgrade na ito, masisiguro ng Amerika na ang mensahero ng digmaan nito ay mananatiling epektibo at mapanganib laban sa kahit anong makabagong pananggalang na mga katunggali nito. Gayunpaman, ang pagpapalawak ng produksyon ay hindi ligtas sa mga hamon. Bukod sa pondo, kinakaharap din ng industriya ang kakulangan sa mga bihasang manggagawa at ang pabago-bagong presyo ng mga hilaw na materyales tulad ng mga espesyal na metal at microchip. Ang mga salik na ito ay maaring magpabagal sa plano ng Raytheon na maabot ang target na bilang ng mga missile sa loob ng itinakdang panahon. Para sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyong Indo-Pacific kabilang ang Pilipinas, ang balitang ito ay may direktang implikasyon sa seguridad. Ang sapat na supply ng mga sopistikadong armas ng Estados Unidos ay nagbibigay ng karagdagang kumpiyansa sa mga kasunduang pandepensa. Ipinapakita nito na handa ang Washington na tuparin ang mga pangako nito sa proteksyon sa harap ng mga panrehiyong tensyon. Sa loob naman ng Estados Unidos, patuloy ang debate sa pagitan ng mga mambabatas ukol sa dambuhalang badyet sa depensa. Tinatanong ng ilan kung mas mainam bang ilaan ang bilyon-bilyong dolyar sa mga lokal na pangangailangan tulad ng edukasyon at kalusugan. Ngunit para sa mga taga-suporta ng pambansang seguridad, ang pamumuhunang ito ay hindi maiiwasan upang mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Sa pagtatapos, ang hakbang na ito ng Estados Unidos na gumastos ng halos 23 bilyong dolyar ay nagpapatunay lamang na ang modernong digmaan ay hindi lamang labanan sa larangan, kundi isa ring karera sa produksyon at teknolohiya.